Pinagtawanan ang lalaki ng kanyang mga kaibigan at kamag-anak noong malaman ng mga ito na naninirahan na lamang siya sa isang maliit na kubo. Pero ang hindi nila alam ay isang palabas lamang ito. Magandang araw sa inyo mga kaserye. Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang realidad ng buhay. Lumaking kapos sa pera ang binatang si Samuel. Malaki ang pamilyang kanilang pinagmulan na may 7 miyembro. Kabilang na doon ang kanyang ina't ama at kanyang mga kapatid. 5 silang magkakapatid at hindi rin gaanong kalakihan ang perang pumapasok sa bahay nila. Dahil tanging ang ama lamang nilang isang janitor ang kumakayod. Silang 5 ay nag-aaral, pero iisa lamang ang nakatungtong sa sekundarya dahil na rin sa kakapusan. Anita si Lucio. Mula sa kusina ay rinig ni Samuel na sigaw ng isa sa kapitbahay nila. At dahil siya lamang mag-isa sa bahay ng mga sandaling iyon, ay nilabas niya ang ginang nakababakasan pa sa boses ang pagkataranta. Anita! Oh, Samuel! Nasaan ang nanay mo? Wala po sila dito eh. Nasa bukid po sila, kasamang 2 ko pong kapatid. Si kuya naman po nasa eskwela. Bakit po? Ang tatay mo isinugod ng asawa ko sa ospital dahil bigla daw nahimatay kanina. Po? Saan pong ospital yan? Agad namang sinabi ng ginang kung saang ospital sinugod ng kanyang asawa ang tatay ni Samuel. Dagli namang iniwan ni Samuel ang kanyang ginagawa at lakad takbong pinuntahan ng ina. Hindi niya naininda ang init ng araw ng mga sandaling iyon dahil para na rin itambol ang kanyang dibdib dahil sa matinding kaba. Kadalasan ay umaabot talaga ng 30 minuto kapag naglalakad ka papunta sa bukid. Ngunit parang di na yata umabot pa ng 10 minuto ang pagdating ni Samuel doon dahil na rin siguro sa labis na pag-aalala sa kanyang tatay Lucio. Nay! Sigaw niya agad kahit habol-habol pa ang kanyang hininga. Oh, Samuel anak, ba't ka nandito? Tapos na ba ang mga nakatoka mong trabaho sa bahay? Hindi pa po. Nagpunta po kasi si Aling Carla sa atin, Nay. Isinugod daw po ng asawa niya si tatay sa ospital dahil bigla daw pong nahimatay. Ano? Sa ospital yan at pupuntahan ko? Iyon na nga ang kanilang ginawa. Kitang-kita ni Samuel ang labis na pag-aalala sa mukha ng kanyang ina habang papunta sila sa ospital. Panay din ang dasal nito na nakatitiyak siyang kaligtasan ng kanyang tatay Lucio ang laman niyon. Pagdating nila sa ospital ay nakita nila agad si Lucio na nakahiga na sa kama at may mga nakatusok na sa kanyang kamay. Lucio, kasabay ng tipid na sambit ni Anita sa pangalan ng asawa, ay doon na ito naiyak. Anita, iuwi niyo na ako, ayos na ako. Ayoko dito. Hindi ka pa maayos. Namumutla ka pa nga oh. Sinabi ko naman kasi sa'yo na huwag kang pumasok sa trabaho, diba? Ang tigas naman kasi talaga ng ulo mo eh. Kahapon pa kasi masama ang pakiramdam ni Lucio. Pero dahil pera nga ang hanap nila, kinailangan niyang pumasok. Pero tila hindi na kinaya ng katawan niya, kaya bigla na lamang itong bumigay. Nakausap na rin ni Anita ang doktor at nakikinig lamang din si Samuel, kaya napag-alaman niyang dahil iyon sa matinding pagod ng ama, sabayan pa ng napakainit na panahon. Samuel, dito ka na muna ha. Kailangan ko na munang umuwi sa bahay para kuhaan ng damit ang tatay mo. Maghahanap na rin siguro ako ng pwede kong mahiraman ng pera para sa iba pang gastusin dito. Bili ng ina sa kanya. Nay, saan naman po kayo manghihiram? Hindi ko pa alam. Basta't hahanap ako ng paraan. Baka mamaya na ako makabalik ng gabi at ibibilin ko pa sa kuya mo ang bahay at papasok pa yan sa eskwela. Pagising ng tatay mo at sakaling hanapin ako, sabihin mo na lang na umuwi na muna ako ha. Opo, Nay.
Pag-alis ng ina ay doon na napatingin sa paligid si Samuel. Nakaramdam naman siya ng gutom nang makitang kumakain ng ibang mga pasyente na naroon. Gutom ka na ba? Tanong ng kanyang ama na nagising na pala. Gising na po pala kayo, tay. Si nanay po umalis muna. Kukuha daw po na muna siya ng mga damit mo para may pampalit na dito. Susubukan niya rin daw pong manghiram ng pera sa kung saan po siya makakahiram. Saan naman kaya makakahiram ang nanay mo? Alam mo namang walang pag-asa kung sa kamag-anak natin siya lalapit. Sinasabi ko sa kanya na umuwi na lang tayo Dahil maayos naman na ako. Kapag kasi nanatili ako dito, mas lalo lang lalaki ang bayarin. Wala na nga tayong sapat na pera para sa pang-araw-araw natin. Tumagdag pa tong bayarin sa ospital. Tay, hindi pa po kasi kayo magaling at sabi po ng doktor, kailangan niyo pong manatili ng 2 araw dito. 2 araw nga, pero kahit matapos ang 2 araw at wala pa rin tayong pambayad, hindi pa rin tayo makakaalis. Nga pala anak, ikaw na lang ang kumain ng pagkain o ibibigay ng tagaluto para sa akin mamaya ha. Hindi pa naman ako nagugutom Hindi na po tay, ayos pa naman po ako Masama ang nagtitiis sa gutom at baka mamaya magkasakit ka pa. Ikaw na lang ang kumain nun. Pero ikaw po ang pasyente. Sige po tay, hati na lang po tayo. Mabuti pa nga. Mapait na napangiti si Samuel. Kahit naman kasi ngumiti o magbiro ang kanyang ama ay alam niyang kung saan-saan na napupunta ang pag-iisip nito lalo na kapag pera na ang usapan. Hindi na nakabalik ang nanay niya ng gabing iyon. At kinabukasan na ito nakabalik na may dalang prutas na at mga damit. Nay, saan ka po nakahiram ng pera? Nangutang ako sa kakilala kong guro. Naging sukit ko na kasi yun nung nagmamanikurista pa ako. Maliit nga lang na ipahiram niya, pero ayos na to. Gagawan ko na lang ng paraan. Nay, kayo na po munang magbantay kay tatay at uuwi na po muna ako. Uwi ka? Wala akong kasama dito anak. Nandun naman ang mga kapatid mo sa bahay at ang kuya mo. Uuwi rin yun mamaya pagkatapos ng klase. Babalik din po ako agad, Nay. O siya, sige, bumalik ka agad ha. Mag-iingat ka pa uwi. Ang totoong dahilan ng pag-uwi ni Samuel ay para maghanap ng madali ang racket para may pandagdag siya kahit papaano sa perang nahiram ng kanyang ina. Di naman siya nabigo dahil nang hapong makabalik siya sa ospital ay agad niyang iniabot sa ina ang kaunting perang kinita niya para sa araw na iyon. Ano to nak? Saan galing to? Pinilit ko pong mga kapitbahay na magpalinis ng bahay o kubeta para may pandagdag po sa perang nasa inyo po. Nay, alam ko pong maliit na halaga lang po yan pero nais ko po talagang makatulong. Dahil dooy agad ng gilid ang mga luha sa mata ni Anita, pati na ang ama niyang si Lucio. Sa totoo lang anak, sa inyong magkakapatid, ikaw ang pinakamabait at pinakamasipag. Kung sana'y kaya lang kitang pag-aralin kagaya ng kuya mo, sana malayo pang mararating mo. Emosyonal na wika ng kanyang ama. Tay, ayos lang po. Alam ko naman pong kapos na kapos po talaga tayo ngayon Ayaw ni Samuel na maging emosyonal din dahil unang-una hindi siya sanay, kaya mas pinili na lamang niyang ibahin ang kanilang usapan. Nakalabas si Lucio sa ospital. Makalipas ang 2 araw. Hindi rin masyadong kalakihan ang kanilang nabayaran sa ospital dahil may mga bawas na iyon. Ang pinoproblema na lamang nila ngayon ay kung paano mababayaran ng paunti-unti ang perang nahiram ng ginang sa kakilala nitong guro. Tumulong na rin si Samuel at naghanap ng pwede niyang maging racket para makatulong sa kanilang pang-araw-araw, lalo pat kailangan munang magpahinga ni Lucio ng ilang araw bago makabalik sa trabaho nito bilang isang janitor. Nakahanap naman ng pagkakakitaan si Samuel. At minsay siya na rin ang nagbebenta ng mga naka-harvest nilang kamote at saging galing sa bukid.
Minsan din ay naglilinis siya ng kubeta sa munisipyo. At dahil dooy, may naipapasok siyang pera sa bahay nila. Ngunit tila sinusubukan talaga ng tadhana ang kanilang sitwasyon. Dahil kung makalipas ang ilang buwan ay muling isinugod sa ospital si Lucio dahil biglang nanikip ang dibdib nito. Kung noon ay dali-dali itong naisugod sa ospital dahil may nakakita. Ngayon ay ilang minuto pa ang lumipas bago ito isinugod sa ospital. Kaya naman tuluyan na rin itong binawian ng buhay. Naging masakit man sa kanilang lahat ang pagkawala ng padre de pamilya sa kanilang buhay, ay wala na rin silang nagawa pa kundi ang tanggapin iyon. Dahil nga dooy nahinto sa pag-aaral ang kanyang kuya, dahil hindi na rin kaya pa ni Anita na pag-aralan ito. Dahil kulang na lang ang kanyang kinikita bilang isang manicurista. Ngunit kasabay noon ay di inaasahang balita muli ang dumating sa kanilang pamilya. Napag-alaman kasi nilang nabuntis ng kanyang kuya ang nobya nito, kaya pinag-asawa na rin nila ito. Nawala sa poder nila ang kanyang kuya dahil kailangan itong samahan ng kanyang nobya at kinakailangan na rin itong maghanap ng trabaho para sa bubuuhin itong pamilya. Naging malungkutin naman ang ina ni Samuel dahil pakiramdam nito'y di siya naging mabuting ina dahil hindi niya natutukan ng maayos ang panganay nitong anak. Nay, wala po kayong kasalanan doon. May choice naman po si kuya pero ginawa niya pa rin. Hindi po kayo pabayang ina, Nay. Pag-aalo ni Samuel sa ina. Ngunit hindi pa rin pala nakatulong dito ang hindi pag-alis ni Samuel sa tabi ng ina. Dahil nakaapekto na dito ang pagiging malungkutin nito dahilan para magkasakit ito. At kalaunay binawian na rin ito ng buhay. Dahil nga sa pagkawala ng kanilang mga magulang ay nagkanya-kanya na rin sila. Di na rin nakita pa ni Samuel ang kanyang kuya magmula noong nasa poder na ito ng kanyang nobya. Huli niya itong nakita nang ilibing pa ang kanyang ina. Ang tatlo pa niyang mga kapatid ay di na rin umuwi sa bahay nila. Dahil ang iba ay lumawas ng Maynila para doon maghanap ng trabaho. Ramdam na ramdam ni Samuel ang pag-iisa pero napagtanto din niya na ganun talaga ang buhay. Kailangan niyang tanggapin na ipinanganak siya para maging mag-isa. Dumaan ng ilang taon ay natutunan na lamang ni Samuel na maging mag-isa sa buhay. Nagtrabaho siya bilang kargador. Hindi kalakihan ang sahod, pero hindi naman siya gaanong naghihirap dahil nasusuportahan niya ang kanyang sarili. Hindi naman siya mapili sa trabaho. Dahil ayon sa kanya, bakit pa siya mamimili gayong hanggang elementarya lamang daw kasi ang kanyang natapos. Kaya kahit anong racket ay pinapasok niya basta't legal lamang at hindi galing sa masama. Nak, Samuel, sipag natin ah. Kargador mula Lunes hanggang Sabado, kapag Linggo naman taga-ayos ng mga sirang gamit. Hindi maiwasang mapabilib ng isa sa mga kakilala ng binata. Napangiti naman si Samuel sa sinabing iyon ni Teban. Naku, Mang Teban, kailangan pong magsipag eh. Nag-iipon po kasi ako. Ano naman ang pinag-iipunan mo? Mag-aaral ka ba ulit? Hindi po, masyado na po akong matanda para dyan. Mag-iipon po ako dahil bala ko po kasi sanang magnegosyo. Negosyo? Ano namang ininegosyo mo? Kahit ano po, Mang Teban, kahit naman po hanggang elementarya lang pong natapos ko, may pangarap pa rin naman po ako. Abay, oo naman. Lahat naman ng tao may pangarap eh. Tsaka hindi naman imposible ang sinasabi mo. Marami nga akong kakilala na mga mayayaman at nagtagumpay sa kanilang karera na hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Isa pa, sa sipag mo yan, tiyak kung matutupad ang lahat ng mga pangarap mo. Talaga po, Mang Teban? Sa tingin niyo po ba magiging matagumpay na negosyante din po ako balang araw? Oo naman, Samuel. Basta't may sipag at tiyaga ka lang. At tamang diskarte ka lang sa buhay ay magtatagumpay ka. Isang malapad na ngiti ang pinakawala ni Samuel dahil sa sinabi ni Mang Teban. Sa buong buhay niya kasi 2 tao lang ang naniniwalang kaya niyang maging matagumpay. At iyon ang kanyang ama't ina na ngayon ay namayapa na.
Pero ngayon, hindi niya lubos na aakalain. Madadagdagan pa ang taong naniniwalang kaya niya. Salamat po, Mang Teban na. Kahit papaano, gumaan po ang pakiramdam ko at lumakas po ang loob ko. Ngiti niya dito. Isa ang mga salita ni Mang Teban sa naging dahilan para magpursige si Samuel. Wala siyang reklamo sa kahit na anong trabahong pinapasok niya, basta't ang mahalaga lamang sa kanya ay makapag-ipon. Lahat gagawin niya para lamang maging posible at matupad ang kanyang pinapangarap. Di naman siya nabigo dahil tila pinagbigyan siya ng panahon ngayon. Dahil gamit ang maliit niyang sinasahod sa pagiging isang kargador at sa iba't ibang racket na kanyang pinapasok ay nakapag-ipon nga siya, na siyang ginamit niya rin para makapagpatayo ng maliit na negosyo. Isang maliit na kainan sakali ang kanyang itinayo na akala niya ay di papatok noong una. Pero nang pumatok ito sa mga tao ay doon na niya naisipang mag-ipon muli para palakihin ang kanyang negosyo. Ibang-iba ka na talaga ngayon, Samuel. O diba? Sabi ko naman sa'yo eh. Kaya mo basta't may diskarte ka lang. Nakangiting wika sa kanya ni Mang Teban. Naku, malayong malayo pa po ako, Mang Teban. Pero salamat po talaga ha. Isa po kayo sa naging dahilan para lumakas po ang loob ko at labanan ng takot ko. Walang anuman yun, Samuel. Noon pa man, alam ko na talagang malayo ang mararating mo. Kung nandito pa sana ang mga magulang mo, paniguradong matutuwa sila sa'yo. Lagi ko naman pong dinadalaw ang himlayan nila nanay at tatay, Mang Teban eh. Lagi ko pong kinukwento sa kanila ang lahat ng nangyayari sa buhay ko. Sana nga po, nandito pa sila para naman magawa ko pa pong komportable ang buhay nila kahit papaano. Naku, huwag ka nang malungkot dyan, Samuel, at tiyak kong masaya sila sa'yo. Malayo ka pa man sa balak mo, pero malayo ka na. Ang mga kapatid mo, wala pa rin bang paramdam ang mga yan sa'yo? Wala na po, Mang Teban eh. Kung gusto po nilang magkasama-sama kami ulit, alam naman nila kung saan ako pupuntahan. Tsaka hindi ko naman po sinasarado ang pintuan ng bahay ko sa kanila. Mga kapatid ko pa rin naman po sila at wala naman kaming alitan sa isa't isa. Iyon naman talaga ang totoo. Wala naman talagang nararamdamang sama ng loob si Samuel sa kanyang mga kapatid kahit pa man hindi na nadalaw ng mga ito sa puntod ng kanilang mga magulang. Iniisip na lamang niya marahil ay abala lamang din ng mga ito sa kani-kanilang buhay at baka may pamilya na din katulad ng kanyang kuya. Ngunit sa kabila noon, kahit nag-iisa sa bahay at buhay ang binata, ay hindi naman niya iyon masyadong naramdaman sa kadahilan ng may nakakausap naman siya kahit papaano. At naroon din si Mang Teban na laging pinapalakas ang kanyang loob. Hanggang sa isang maliit na kainan ni Samuel ay lumaki ng lumaki at kalaunay nakapagpatayo rin siya ng restaurant na sinadya pa niyang ipangalan sa kanyang mga magulang. Bukod doon sa nakalipas pa na ilang taon ay nakapagpatayo na rin siya ng mini grocery store at may branch na din iyon sa bayan. Dahil sa sipag niya ay naipagawa niya rin ang bahay. Nakabili ng sasakyan at nagkaroon ng magandang buhay. At kasabay ng pagkilala ng iba sa kanya bilang isang matagumpay na negosyante ay marami na rin siyang mga naging kaibigan. Ngunit ang labis na ipinagtaka at ikinatuwa rin ni Samuel ay ang paglapit sa kanya ng iilan sa mga kamag-anak niyang noon ay hindi siya magawang pansinin. Masaya na rin ang binata kasama ang kanyang mga bagong kaibigan at kamag-anak na madalas siyang dalawin sa kanila o di kaya'y kusang nagpupunta sa restaurant niya para magpalibre. Pero kung ang lahat ng iyon ay wala lang para kay Samuel, hindi naman iyon nakaligtas sa mga mata ni Mang Teban. Kaya nang makatsyempo siya'y kinausap niya na si Samuel. "Oh, Mang Teban, kanina pa po kayo dyan?" Bungad na tanong agad ni Samuel dito nang makita niya ito sa labas ng kanyang gate. "Hindi pa naman masyadong matagal, Samuel. Ganun po ba? O sige po, pasok po muna kayo dito." Tumango naman ito at pumasok na nga sila sa loob ng bahay ni Samuel. Dooy agad bumungad sa paningin ni Mang Teban ang mga nagkalat na bote ng alak at ang mga kupita na nasa sahig na ang iba. "Nako, pasensya na po kayo, Mang Teban ha. Makalat pa po dito sa bahay.
Bumisita kasi dito ang mga kaibigan ko at nagkainuman. Teka po at lilinisin ko muna. Ayos lang Samuel, huwag ka nang mag-abala, sanay na ako sa kalat. Pati din naman sa amin makalat din. Hindi ba niligpit nila tong mga kalat bago sila umuwi? At iniwanan ka pa ng trabaho. Ayos lang po Mang Teban, hindi naman po mabigat na trabaho to. Kaya ko na po to. Kumuha ka na kasi ng kasambahay mo dito sa bahay mo. Samuel, ang laki-laki ng bahay mo pero wala kang katulong. Kaya ko pa naman po Mang Teban, kaya ayos lang po. Saka na po siguro kapag hindi ko na talaga kaya. Nga pala, ano po palang sadya mo sa akin Mang Teban? Wala naman akong gaanong sadya sa'yo Samuel. Bukod sa gusto lang kitang kumustahin, gusto ko rin sanang sabihin sa'yo na isa sa mga napapansin ko ngayon ay nilalapitan ka na ng mga kamag-anak mo. Ay, opo, masaya nga po kayo dahil noon hindi talaga nila ako pinapansin. Pero ngayon, madalas ko na po silang nakakasama. Hindi sa nangihimasok ako sa buhay mo, iho ah. Kaya lang, hindi mo rin maiaalis sa akin na hindi magmalasakit gayong bata ka pa lang. Kilala na kita. Hindi kaya sila lumalapit sa'yo ngayon ay dahil alam nilang may pera ka na. Noon kasi na walang-wala pa talaga kayo ay dinaig nyo pang may malubang sakit kung makaiwas sila eh. Nung namatay ang tatay mo kahit isa hindi nagpakita. Ganon din nang mamatay ang nanay mo. Pasensya ka na Samuel ah. Gusto ko lang talagang sabihin ng napapansin ko eh. Siyempre, para na rin kitang anak-anakan kaya ganito na lang mga ako magmalasakit sa'yo. Pagpasensyahan mo na ako iho ah. Isang tipid na pagtango at ngiti lamang ang naging tugon ni Samuel sa matanda. Hindi na siya nag-isalita pa dahil ayaw niya namang maging negatibo. Hinayaan na lamang niyang sinabi ni Mang Teban. Basta't alam niya sa sarili niya na hindi siya nagbago at kailanman hindi lumaki ang ulo niya kahit paman ibang-iba na ang katayuan ng buhay niya kumpara sa dati. Ngunit sa pagtagal-tagal na pagsama ni Samuel sa mga bago niyang mga kaibigan ay di niya namamalayag lumilihis na din pala siya ng daan. Nagsimula siyang magkaroon ng bisyo na natutunan niya mismo sa mga ito. Bukod doon, halos gabi-gabi pa silang umiinom at umaabot na sa puntong nagsusugal na siya. Oh, talo ka na naman Samuel. Paano ba yan? Mukhang ako ang swerte ngayon ah. Natatawang wika ni Brian na isa sa mga kaibigan niya. Nasa pasugalan kasi siya ngayon kasama ang kanyang mga barkada. At sunod-sunod na ang talo niya kaya nakakaramdam na rin siya ng inis. Ano? Sige ka pa ba? Mukhang naiiyak ka na. Uwi ka na ba? Natatawa namang wika ni Justoni. Anong uuwi? Hindi ako papayag na uuwi ako ng talo. Tataya pa ako. May pera ka pa ba dyan dala? Agad namang napatingin si Samuel sa kanyang pitaka at nang makitang wala na siyang dalang pera ay nasapo niya pa ang kanyang noo. Teka, hintayin niyo na muna ako dito at magwi-withdraw lang ako. Yun oh, yun ang gusto namin, palaban. Sige na, damihan mo ah. Iyon na nga ang ginawa ni Samuel. Nag-withdraw siya ng pera para ipangsugal dahil nagbabaka sakali siyang manalo. Pero talagang hindi siya sinwerte ng mga panahong iyon dahil kahit gaano pa kalaki ang sinugal niya, ay umuwi pa rin siyang talunan at bagsak ang mga balikat. Halos araw-araw ay nasa pasugalan na ang atensyon ni Samuel na umabot na sa puntong pati ang kinikita ng kanyang mga negosyo ay naipangsugal na rin niya at nagamit sa kanyang bisyo. Dahilan para hindi niya na magawang pasahurin ang kanyang mga empleyado at magsialisa ng mga ito dahil hindi rin siya makontak ng mga ito at lagi pang lasing kapag naaabutan ng mga ito. Kaya naman ang minsay mapadalaw si Samuel sa kanyang restaurant ay ganoon na lamang ang gulat niya nang maraming nagdadabog na mga customers ang nasa labas ng resto niya. Teka, ma'am, sir, ano pong nangyari? Bakit po kayo aalis? Tanong niya agad sa mga ito. Ikaw ba ang may-ari ng restaurant na to? Opo, ako nga po. Pues magsara ka na. Kung di mo iisipin ng mga customers mo, ipasara mo na to. Kanina pa kaming 10:00 dito, pero anong oras na? Malilipasan kami ng gutom dito. Mabuti pang lumipat na sa iba. Teka po, ma'am. Ma'am! Sinubukan pang pigilan ni Samuel ang iba pang mga customers na paalis pero wala na talaga siyang nagawa kundi ang hayaan na lamang ito.
Naiinis siya ng mga sandaling iyon kaya galit na galit siyang pumasok sa kanyang restaurant. Nabigla pa siya nang makitang iilang lamesa lang ang okupado at dadalawa na lamang din ang waiter niya na naroon. Sinenyasan niya ang mga ito na sumunod sa kanyang opisina, bagay na ginawa naman ng mga ito. Nasaan ang iba? Tanong niya agad sa dalawa sa galit na tono. Saglit pang nagkatinginan ng dalawa niyang empleyado na para bang nagtutulakan kung sino ang sasagot sa tanong ni Samuel. At talagang magtutulakan pa kayo? Nasaan ang iba? Bakit hindi niyo magawa ng maayos ang trabaho niyo? Nakasalalay sa mga customers ang restaurant na to at ang magiging sahod niyo. Sir, yun na nga po. Ang totoo kaming dalawa na lang po ang dalawang trabahante mo dito. Nasa kusina din po ay isang tao na lang. Bali 3 na lang po kami dito. 3? Paano nangyari yun? Ba't di ko to alam? Muling nagkatinginan ng dalawa saka nagsalita. Hindi na po kasi kayo nagpupunta dito, sir. Tsaka mag-4 na buwan na po kaming walang sahod. Gusto na nga sana naming umalis kaso naaawa po kami sa inyo. Dahil mabait po kayo at nung mga panahon na kailangan talaga namin ng tulong. Hindi po kayo nagdalawang isip na papasukin kami dito sa restaurant mo. Ang tagaluto nga po natin ay umalis na din po dahil nang subukan ka po naming puntahan sa inyo. Ay lasing po kayo lagi. Minsay wala ka rin po sa inyo, sir. Teka, wala nang tagaluto? So, sino ang nagluluto sa kusina? Yung assistant po ng tagaluto, sir. Problemado na nga po yun. Dahil hindi niya po alam ang ibang nasa menu kaya sobrang bagal po ng serving. At ilang mga customers na po ang nagrereklamo. Agad namang pumunta si Samuel sa kusina at doon niya napatunayang totoo nga ang sinasabi ng mga ito. Teka, hintayin niyo ako dito at mag-withdraw lang ako para sa sahod niyo. Pati na rin sa mga kasama niyo. Tarantaman ay umalis pa rin si Samuel at sinubukang mag-withdraw. Pero sa huli ay nagulat siya nagmakitang ang natitirang pera sa kanyang bangko pati na rin ang perang ipinapangsahod na sa kanyang mga empleyado ay naubos na rin. Doon na unti-unting tumatagnani sa kanyang isipan na hindi niya na siguro na malayang nagastos niya ang pera niya dahil sa kanyang pagsusugal at pagbibisyo. Sa huli ay wala na rin siyang nagawa kundi ang kuwain iyon at ibigay ang nararapat na sahod sa kanyang mga empleyado. Pero dahil 4 na buwan ang kailangan niyang bayaran ay halos wala nang natira sa ipon niya. Kaya napagpasyahan niya ring magsara ng maaga sa araw na iyon at subukang tawagan ng mga kaibigan niyang sina Brian at Justoni para makahingi ng tulong. Doon sinabi niyang nangyari at kakailanganin niyang humiram ng pera sa mga ito para mapabalik niya ang kanyang mga empleyado na nagsialisan. Pero tinawanan lamang siya ng mga ito. Yan kasi, wala kang kontrol pare. Pasensya na, gusto man kitang tulungan. Pero maski ako, kinakailangan din ng tulong Pagtanggi ni Justoni sa kanya. Sige, ikaw Brian, mapapahiram mo ba ako pre? Kahit tubuan ko na lang. Naku pare, mahirap yan. Wala din akong ganyang kalaking pera Ikaw nga madalas na nililibre sa amin kaya di mo rin kami maaasahan dyan. Sa huli ay wala nang nagawa si Samuel dahil tinanggihan talaga siya ng mga ito. Problemado na siya sa pera kaya ang kinikita sa kanyang grocery store at sa branch nito ang siyang ginamit niya para ipangpasahod sa kanyang mga tauhan sa restaurant. Hanggang sa kailangan na rin niyang isara ang kanyang grocery stores at kahit masakit man ay nagawa niya na rin ipasara ang kanyang restaurant. Hanggang dito na lang muna ang restaurant na to. Wala na kasi akong ipapangsahod sa inyo At kahit man pumayag kayong madelay ang sahod nyo, hindi ko na rin alam kung saan ko pa ba kukunin ng pera. Malungkot na saad ni Samuel sa natitira niyang empleyado. Naiintindihan ka po namin, sir. Pati kami, nasasayangan din po. Ibibenta niyo po ba tong pwesto niyo dito? Hindi. Pangako, babawi ako at balang araw. Mabubuksan tong restaurant na to ulit. Umaasa din po kami dyan, sir. Basta po kapag po nabuksan niyo po ulit tong restaurant na to, kami po ulit ang magtatrabaho dito Napangiti naman si Samuel at tumango. Maski siya'y hinihiling din na sana ay mangyari nga iyon. Bago tuluyang magsara ang kanyang restaurant,
na ilang taon niya ring pinaghirapan ay maluha-luha niya ito'y pinagmamasdan saka mapait na napangiti. Bagsak ang dalawa niyang balikat na umuwi sa kanyang bahay. Hindi rin niya napigilang mapatingin sa kabuuan ng kanyang bahay. Hindi niya nakasisigurado kung ilang araw o buwan na lamang ba siyang maninirahan doon dahil baka mismong bahay niya ay maibenta niya na rin. Ramdam na ramdam ni Samuel ang pag-iisa dahil simula nang bumagsak ang kanyang buhay at negosyo ay hindi na rin siya dinadalaw ng kanyang mga itinuturing na kaibigan. Pati ang mga kamag-anak niya ay iwas na rin sa kanya. Kaya wala siyang nagawa kundi ang bisitahin ang puntod ng kanyang mga magulang na ilang buwan na rin niyang hindi nadadalaw simula nang mapabarkada siya. Doon niya ibinuhos lahat ng kanyang sama ng loob at hinanakit. Nay, Tay, sobrang sakit po ng nararamdaman ko ngayon. Akala ko maayos ng lahat, pero dahil sa isang maling desisyon, nawala ang lahat sa isang iglap lang. Masakit para sa akin na isara ang restaurant na ilang taon ko rin pinaghirapan. Pero wala na rin akong nagawa pa dahil ang perang naipon ko, nagamit ko sa walang katuturang bagay. Nabulag po ako saglit na hintay. Nawala po ako sa sarili. Wika niya na sinabayan ng mga higbi. At ang mga tinuring ko pong kaibigan na akala ko'y mananatili sa likod ko kahit na anong mangyari ay wala na pong paramdam at para na ulit akong isang estranghero sa kanila. Pero babawi po ako. Nay, Tay, hindi ko po hahayaan na mawala sa akin ng tuluyan ng lahat. Pinal niyang wika. Madilim na ang paligid nang makauwi siya. Nakita niya naman si Mang Teban sa labas ng kanyang gate at panay pa ang doorbell kaya lumabas na rin siya agad ng kotse. Mang Teban, magandang gabi po. Magalang niyang pagbati sa matanda. Oh, magandang gabi rin naman sa'yo, Samuel. Kaya pala wala akong naririnig na tugon mula sa labas ay dahil kadarating mo lang. Kumain ka na ba? Hindi pa po eh. Magluluto pa po ako. Doon ka na sa bahay kumain at may kaunting salo-salo doon. Bakit po? Anong meron? Kaarawan ko ngayon at may kaunting handa sa bahay. Ay, talaga po, Mang Teban. Naku, pasensya na po at wala akong nabiling regalo para po sa inyo maligayang kaarawan po. Pasensya na po talaga. Ano ka ba? Ayos lang yun. Sapat ng pagbati mo ng maligayang kaarawan. Tara na! Pinaunla ka naman agad ni Samuel ang paanyaya ni Teban at sumama na sa bahay nila. Dooy sumaya naman siya ulit kahit papaano. Dahil mainit ang pagtanggap ng pamilya ni Teban sa binata at masaya rin silang nagsalo-salo. Bago matapos ang gabing iyon ay aalis na sana si Samuel nang alokin siya ng matanda ng alak na agaran niya namang tinanggihan. Salamat po, pero wag na po, Mang Teban. Yan ang dahilan kung bakit ako lumihis ng daan eh. Ganoon talaga, iho. Minsan, sinusubok talaga ng Diyos ang sitwasyon natin. Kaya binibigyan niya tayo ng pagsubok sa buhay. Alam ko masakit sa iyo ang nangyayari ngayon, lalo pat sa oras ng kagipitan mo'y walang tumulong sa iyo. Mapait muling napangiti si Samuel. Sana pala, nakinig ako sa iyo noon, Mang Teban. Ngayon, wala na sila. At umiiwas na dahil alam nilang wala na akong mainibigay sa kanila. Ayos lang yan, may rason ng lahat. Pero susuko ka na lang ba talaga? Kilala na kita mula noon. At alam kong determinado kang tao. Nalampasan mo ang buhay mo kahit nag-iisa ka lang. At ngayon na nag-iisa ka ulit, alam kong makakaahon kang muli. Kaya ko pa po kaya, Mang Teban? Siyempre naman, alam kong kaya mo. Bumangon ka dahil hindi pa huli ang lahat. Para sa'yo, sabi nga nila, kapag may nawawala, tiyak na may darating. Kaya kung sobrang laki man ang nawala sa'yo ngayon, tiyak na malaki din ang darating sa'yo balang araw. Doon na nga naiyak si Samuel at niyakap ang matandang si Teban. Hindi niya alam pero may laman ang mga salitang binibitawan nito at tunay na nagpapagaan sa kanyang loob. Naghirap siyang muli pero hindi na siya nanibago doon dahil nagsimula naman siya sa wala noon. Nagawa niya ring ibenta ang kanyang kotse at ang pera ay ginamit niya para simulan muli ang kanyang buhay.
Tulad ng dati ay nagsikap siya pero dahil na rin sa payo ni Mang Teban at sa napagtanto niya kung ano ang realidad ng buhay ay kumikilos siya ng pasikreto. Hindi man naging madali ang lahat tulad ng dati pero dahil naging posible naman iyon dati ay gagawin niya rin muli ang lahat para makaahon. Nang magkita naman sila ni Brian isang araw ay tinawanan pa siya nito. "Oh, anong nangyari sa'yo, Samuel? Bakit naglalakad ka na lang?" Oo nga pala. Nabalitaan ko palang ibinenta mo na rin ang kotse mo. Anong nangyari sa dating sikat na negosyante? Patikim lang yata ng Diyos ang yaman na nagtamasa mo noon eh. Natatawa nitong wika. Yan lang ba talaga ang sasabihin mo sa akin? Kaya mo ko hinintuan, Brian? Balak mo ba talagang ipamukha sa akin ang kamalian ko sa buhay? Hoy, ikaw ang may sabi nun hindi ako. Marami pang sinabi si Brian at halata sa mga salitang binibitawan niya ang pang-iinsulto. Ngunit mas pinili na lamang ni Samuel na huwag umimik at baka ano pa ang masabi niya rito. Isa rin ng paghaharap nilang iyon ang siyang naging patunay na hindi totoo ang pakikipagkaibigan ng mga ito sa kanya. Kaya naman ngayon ay natuto na siya at nag-iingat na rin. Di naman siya nabigo dahil nagtagumpay siyang muli at nagawa niyang buksan ang kanyang restaurant. Hindi rin niya nakalimutan ng mga empleyado niya noon, na hindi siya iniwan hanggang sa magsara siya at kinontak niya ang mga ito. Wala siyang pinaalam maski isa sa mga taong naglalapit sa kanya noon, na binuksan niya muli ang kanyang restaurant. Dahil ang akala ng mga ito ay ibinibenta niya rin ito para magkaroon ng pera. Bumili din siya ng kubo at doon paminsan-minsan humihiga, bagay na ikinatuwa naman ni Mang Teban. Ngayon lang yata ako nakakita ng mayamang tao na sa isang maliit na kubo naninirahan Natawa naman si Samuel dahil doon. Namiss ko lang po kasi ang bahay namin noon, Mang Teban. Kahit po kasi para kaming sardinas at nagsisiksikan sa loob ay masaya po kami. Pero ngayon, hindi ko na po alam kung nasaan na sila ngayon. Bakas ang kalungkutan sa kanyang sinabi. Wala ka ba talagang balak na hanapin ang mga kapatid mo? Para naman magkaisa-isa kayong muli at sabay-sabay niyong madalaw ang himlayan ng yumaon yung mga magulang. Wala naman kayong naging alitan at maayos ang relasyon niyo sa isa't isa. Sadyang pinaglayo lamang kayo ng panahon dahil sa kahirapan. Naisip ko na rin po yan, Mang Teban, at gagawin ko po yan kapag naayos ko na po talagang buhay ko. Pinal niyang wika habang nakangiti. Mas nagsikap pa si Samuel. At kung gaano siya nagsipag noon ay mas dinoble niya pa ang sipag niya ngayon. Minsan na rin siyang nakita ng kanyang mga dating kaibigan na lumabas sa munting kubong kanyang tinutuluyan. At tulad ng kanyang inaasahan, tinawanan na naman siya ng mga ito. Hanggang isang araw dahil may bakanting oras ang binata noon ay naisipan niyang pumunta sa restaurant na pagmamay-ari niya. Ngunit pagkapasok pa lamang niya ay nakita siya ni Tony at Brian, saka siya nito nilapitan, sabay natawa. At talagang napadpad ka pa dito Nako, Tony, baka namimiss niya lang ang dati niyang restaurant kaya siya napadalaw. Mag-a-apply ka ba ng trabaho dito, Samuel? Ayaw na sanang patulan pa ng binatang pangasar ng dalawa at aalis na lang sana nang hawakan siya ni Tony sa braso. Kinakausap ka pa namin, huwag kang bastos Ganyan na ba talagang ugali ng mga taong hampas lupa na ngayon? Nagiging bastos na rin? Tony, ano bang sadya niyo dito? Kumain, di ba? Oo, pero biglang nawala ang gana namin nang makita ka Bakit? Ano bang ginawa ko sa inyo? Kung makaasta kayo ay parang ang laki ng nagawa kong kasalanan sa inyo Tinuring ko kayong mga kaibigan, pero ng mga panahong nangangailangan ako, umiiwas kayo. Bakit? Kasalanan ba namin? Na mali-mali ang naging desisyon mo sa buhay? Tony, tama na yan. Kumain na lang tayo. Hayaan mo na lang siyang makausap ang manager para makapag-apply na siya ng trabaho. Pero dahil dati ka namang namin naging kaibigan, kaya tutulungan ka na namin, Samuel,
Kami nang tatawag sa manager para makapagtrabaho ka na. Kunwari, pagmamalasakit pa ni Brian. Waiter! Pagtawag nito sa isang empleyado na agad rin namang lumapit. Bakit po, sir? Pakitawag nga ng manager niyo at may mag-a-apply daw na janitor dito. Wika pa nito na agad sinundan ng mahihinang hagikik. Napatingin naman ng waiter kay Samuel na tila hindi pa makapaniwala sa sinabi ng kanyang kaharap. Oh, ano pag tinatayo-tayo mo dyan? Tawagin mo ng manager. Sir, kasi po, ang manager dito at ang may-ari ay isa po. Oh, ano ngayon? Tawagin mo na. Hindi ko po siya kailangan tawagin, sir, dahil katabi mo na po siya. Si Sir Samuel po ang manager at siyang may-ari ng restaurant na sir. Sa narinig ay doon na napanganga si Tony at Brian na mapaghahalataan sa mukha ng mga ito ang gulat. Sige na, bumalik ka na sa trabaho mo. At marami pa tayong customers. Salamat. Utos ni Samuel sa waiter na agad naman itong sinunod. Bakas pa rin ang gulat sa dalawang binata. Kaya doon na nagsalita si Samuel. Hindi ko binenta ang restaurant na to dahil saksi ang mga taong tunay na nagmamalasakit sa akin. Kung gaano ako naghirap para ipatayo to. Kotse ko lang ang naibenta ko para makapagsimulang muli. At tulad dati, nagsumikap ako para ibalik ang mga bagay na nawala sa akin. Kaya nang medyo nakaluwag-luwag ako, binuksan ko tong muli. Nandun pa rin ang kaba, pero nagtagumpay pa rin ako. Pero nakita kitang nakatira na lang sa isang maliit na kubo, di ba? Oo, at hindi ko na dapat ipaliwanag pa ang sarili ko sa inyo. Aalis na ako. Bumisita lang ako para kumustahin ng mga empleyado ko at makita ang sitwasyon dito sa restaurant. Marami kaming bagong pagkain dito at lahat ng yun masasarap. Enjoy at sana mabusog kayo. Ngiti niya sa mga ito at umalis na. Talaga namang napahiya ang dalawa dahil hindi nila lubos na aakalain na si Samuel pa rin pala ang may-ari ng restaurant na iyon. Nang kumalat naman ang balitang mayaman na muli si Samuel, ay muli na namang dumami ang mga taong lumalapit at dumidikit sa kanya. Ngunit siya na itong umiiwas dahil nadala na siya. Kasama lamang niya kasi ang mga ito sa kasiyahan. Pero sa kalungkutan at kahirapan ay daig pa niya ang may nakakahawang sakit na iniiwasan. Bukod doon, napagpasyahan niya na rin ipahanap ang kanyang 4 na kapatid at di naman siya nabigo dahil nakontak niya nga ang mga ito isa-isa at napag-alaman niyang may mga pamilya na. Sinakto din niyang pag-imbita sa mga ito ng bakasyon. Kaya sa muli, sa hinaba-haba ng mga taon ay nagsama-sama silang muli at sabay nilang dinalaw ang puntod ng kanilang mga magulang. Walang mapagsidlan sa sayang nadarama ni Samuel ng mga sandaling iyon. Dahil kahit marami siyang taong nakasalamuha, pero sa huli, pamilya pa rin niya ang kanyang hinahanap-hanap. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang Realidad ng Buhay.